Wow! Wow! Ang dami nito. Matutuwa yung mga pagbibigyan natin ito, mga viewers, oh. Eto pa, ang dami pa. Samahan nyo kami mag-harvest. Libreng harvest lang. Punta kayo rito sa Mick Organic Farm, Calapan City, Oriental, Mindoro. Inags, ayos, approve. Green thumb ka rin pala, gaya ni Mick Organic. Hi Kali, sarap maligo? Yeah. Sarap maligo, ano? Wow. Ito yung mga buko na pinakuha natin sa farm natin nung nakaraan nandito si Inags at inuwi natin dito sa bahay. Wow! Ito na yung fresh buko natin, no? Meron pa siyang kinayod na buko. Wow! Kinayod na buko. Fresh buko. Sarap nito. Fresh buko. Ito yung kinuha namin na buko ni Inags nung siya ay nagpunta rito. So, inom muna tayo. Ano yung lamnam? Wow! Ang tamis ng sabaw. Grabe. Panalo. Magandang araw, magandang gabi. Nasaan man kayo ngayon naroon, mga ka-Onyx? Umulan man o umaraw, maglaninnya man o El Nino, tuloy pa rin ang buhay dito sa Philippines. Yan. Kung meron po tayong Inags sa Canada, ay meron naman tayong Boss Chip na mapapanood dito sa Pilipinas. Ito po si Boss Chip, Mick Organic, at kasalukuyan tayong narito ngayon sa Calapan City, Oriental, Mindoro. 2 days ago lang ay kasama natin si Inag at si Mr. Accountant sa Maginhawa, Quezon City. Pero ngayon, narito tayo, kaya samahan nyo ako sa ating activity today. Dito lang sa bakuran natin sa Calapan City, Oriental, Mindoro ay meron na tayong mga tanim na mga papaya, gaya nito. Yan. Pero itong isang papayang ito yung ating punteriya ngayon. Kung mga nakaraang linggo na nagpunta rito si Inags at nanungkit ng papaya na yan, ngayon tayo naman ang manunungkit at titikim ng papaya mula dito sa ating bahay sa Calapan City. Hindi pala natin susungkitin dahil baka masira siya, no? Kasi hinug na yung ating kukunin. So, aakyatin pala natin. Ito mga ka-Onyx, mga viewers, tignan ninyo. Meron tayong hagdanan dito at ilang steps lang ay makukuha na natin ang hinog na papaya na yun. Ayan. Let's go. Oops, daan-daan lang. At eto na. Eto na ang ating papaya. Wow. Wow, grabe. Ang laki ng papaya natin. Pwede na natin kainin ito mamaya. Actually, favorite ito ng aking baby, no? Mahilig sa fruits ang ating baby. So nakita niyo naman siguro kanina, no? Kaya medyo healthy on dahil mahilig siya sa mga prutas. Pakakainin natin siya nito later. Wow! Samahan niyo ako ngayon, mga viewers, sa ating farm, sa Mick Organic Farm. So tignan natin ngayon doon kung ano ba yung ating makikita, no? Kung nabuhay ba yung tinanim ni Inags na mga kamote at yung mga Inags coconut buko pandan. So tignan natin yan. At meron din kami tinanim doon na katuray. Si Inags na nagtanim noon. So tignan natin kung
Yun ba ay nagdahon na? Nabuhay ba? Ano bang status ng mga tinanim namin doon sa Mick Organic Farm? Samahan nyo ako. Sana mag-enjoy kayo mga ka-Onyx. Ayan, andito na tayo mga viewers. So, bababa lang tayo at pupunta na tayo doon sa loob ng ating Mick Organic Farm. Ayan. Wow, ang dami pa rin bunga ng buko dito sa harapan natin. Ito, so pwede tayo magpakuha ng buko kung gusto pa natin. Pero ayun po, kaya lang hindi pa natin nauubos yung ilang buwig ng buko doon sa bahay natin. Dahil nga hindi siya naubos. Hindi rin nakapagbiyak ng buko si Inags, no, bago siya umalis sa bahay. Kaya may mga natira pa. Siguro later on saka tayo magpakuha ng buko. Sarap nun mga ka-Onyx. So medyo mahangin ang panahon ngayon dito. Makulimlim. Pabor siya, walang init. At parang hindi naman masasabing masama ang panahon. Kaninang umaga, umuulan siya, umaambon. Pero ngayong hapon, medyo wala siyang ulan. Kaya lang medyo mahangin lang siya. Yan, dito na tayo dumaan dahil medyo basa doon sa dating palayan. Tignan natin ngayon kung nandito si Edwin or si Henry, yung ating mga kasama rito sa bukid. Sila yung ating katiwala na gumagawa dito sa bukid. Wow, malapit na tayong magtinola dahil meron na tayong mga papaya rito at malapit na rin itong mahinog mga viewers natin. So sigurado sagana na naman tayo sa prutas na papaya. Ang lalaki na palang ating mga talong dito, no? Last week lang nung nagpunta tayo rito ni Inags, kita natin hindi pa ito ganito kalaki, oh. Tignan nyo naman to mga viewers natin, no? May bulaklak na siya, no? Mga ilang linggo na lang mag-harvest na rin tayo ng talong dito. Ayan, o, naalala nyo ba yung mga sitaw na nag-harvest siya last time? Ayan, o, ang dami na naman ngayon, o. Last week lang siya nag-harvest. So meron na namang mga sitaw, o. Ayan, o. O, kita nyo yan, mamaya pwede siguro tayo mag-harvest ulit. Dami na ulit, o. Kita nyo ba yan? Wow, grabe, lalo na dito, o. Yan. Eto, o. Wow. Eto pa. Grabe. So mag-i-enjoy tayo ngayong hapon dito. Gusto lang natin magpunta rito sa ating farm para maasikaso, no? Makita ko ano yung mga dapat gawin. At syempre tignan natin yung tinanim namin ni Inags last week, kung siya ba ay nabuhay na. Sana nabuhay siya, tignan natin. Pero bago tayo pumunta ron, tignan muna natin itong mga sitaw na tanim ng ating mga kasama dito. Wow. Ang lalaki na rin mga panibagong sitaw. Kaya tayo nagpatanim ng mga sitaw ulit kasi patapos na yung buhay nung isang sitaw na nakita natin doon. Siguro nung isang buwan na lang siya, wala na siya, mamamatay na siya. Kaya bago mag isang buwan, ito namang mga sitaw na tanim nila, mamumunga na siya. Kaya tuloy-tuloy yung supply natin ng sitaw. Ayan, oh, galing. Ito yung ating sitawan. Kumusta, Henry? Yan po si Henry. Yung last week, mukhang hindi ko alam kung nagtago o nahihiya si Henry nung nandito si Inags, no? Pinagmamalaki ko pa naman si Edwin at Henry. Kaya lang pagdating ni Inags dito, si Edwin lang ang nandito, wala si Henry. So nagtago yata o siguro busy kaya wala siya. Pero this time, makikita natin si Henry. So pakakilala ko siya sa inyo mga viewers natin. Kumusta, Henry? Ba't wala ka nga pala last week? May pinuntahan lang ako. Hindi ka naman nagtago? Hindi ako. Hindi naman nagtago. Yan. So, ito si Henry. Mga viewers natin. Isa siya sa mga katiwala dito sa farm natin. Wow! Naalala niyo ba mga viewers? Yung doon sa bahay na yun, nagpapakain tayo ng mga manok na merong sisiw. So yung kaanak lang, no, kapipisa lang ng umaga, tapos nung hapon nakunan na natin. Eto na sila ngayon, no. Yan na, kita nyo naman yan.
Di ba? Nakakatuwa. Ang dami na nila, biro nyo. 8 sisiw agad sa isang inahin. So, nakakatuwa siya. Pagdating ng ilang panahon pa, inahin na rin sila at sila ay mangingitlog at magkakaroon na rin ng mga sisiw. Yan. Wow, nakakatuwa. Hello. Kumusta yung gagamba ninyo? Tignan nga natin. Naglalaro rito yung mga anak nila Edwin, ano? So, gagamba, no? So, baka tayo ay mabash. Bawal yata yung gagamba ipakita sa YouTube doon na naglalaban-laban. So, anyway, ito yung kanilang mga anak. Anong pangalan mo? Edmond po. Edmond. Eddie po. Ha? Eddie. Eddie at si Edeline. Yan. Ang kanilang alagang aso. Okay. So, dito po sa bahay na to, ang nakatira ay si Edwin at si Marilyn. Sila yung mga katutubo na dito naninirahan at tumutulong sa farm. Then, ang kapatid ni Marlene ay asawa ni Henry. So, dito rin sila tumutulong at nagpupunta rito sa farm. Yan. Ayun po yung mga tandang, no? Yung mga manok. Ayan. So, para doon po sa mga nagko-comment sa mga vlogs ni Inags na sana ay meron daw mangga dito sa farm natin. Ito po, meron po tayong mangga dito. So, ito po yung tinatawag na anong mangga ba? Nakalimutan ko na kung anong tawag, no? Ito po yung manggang sweet katimon ang tawag nila rito. At itong sweet katimon na to, actually 1 year, 2 years, 3 years ay namumunga na siya. So magandang klaseng mangga po na variety ito. So meron po tayong mangga rito. 3 po itong tanim natin na mangga. Kaya lang yung isa yata ay mukhang nakain ng hayop, kaya baka hindi na mabuhay. Pero ito, kita nyo naman yan, ang laki-laki na, halos wala pang 1 taon. Mabuti na lang nakabuelo agad siya. So natutuwa tayo, baka next year pagbalik ni Inags, meron ng bunga ito. Ang kagandahan sa mangga na to, mga viewers natin, ay wala siyang season sa pamumunga. Hindi gaya ng ibang mangga, meron siyang season sa pamumunga. Itong mangga na to, itong sweet katimon na to, walang season ang pamumunga niya. Pero halos parehas din sa kinalabaw ang lasa ng kanyang prutas. Ito, ipakita ko rin sa inyo ito mga viewers, ano. So itong orange na to, isa rin ito sa pinaka mahal na orange na nabili natin. So sana maparami natin siya. Sana mamunga din siya agad ng maaga at marami. So ang tawag sa lemon na to is Japanese orange. Sorry, hindi lemon. Orange pala. Japanese orange. So sana maipakita ko rin sa inyo pagka namunga ito ng maaga. Dahil isa to sa pinakamasarap na orange. At medyo may kamahalan siya. Yan, meron tayong pumelo dito, no, mga viewers natin, mga ka-onyx. Ito yung pumelo natin dito. At hindi to basta-basta klaseng pumelo. Kung matatandaan ninyo, nung umuwi si Inags 2 years ago sa San Jose Occidental, Mindoro, meron kaming puno ng pumelo doon na kung saan pinagkakaguluhan ng lahat ng mga magkakapatid, mga pamangkin namin, dahil nga sobrang tamis. Kahit hindi pa siya ganun kahinog, pero matamis na yung bunga niya. Lalo na pagka hinog mo siyang hinog, napakatamis. Yun, mga viewers natin, no, namatay na yung ating pumelo na yun. Pero meron nakuha dun si Mr. Accountant, no, na marcot. So ito yung marcot niya, 2 yun actually, pero isa lang yung binigay niya sa akin, pinatanim niya sa akin para makakuha pa rin kami ng variety o lahi nung pumelo na yon. So ito na yon, no, ito na yon. Nabuhay ko siya rito, yung marcot na yon. So sana patuloy siyang mabuhay. Akala ko nga nun, mga viewers, no, mga ka-onyx, hindi siya mabubuhay, pero sa awa naman ng Diyos ay eto siya, nabuhay, no. Damuhan lang natin siya ngayon kasi mukhang marami na siyang damo para malinis naman yung kanyang palibot at siya ay makahinga. Syempre, para rin lumaki siya ng maayos. Yan. Eto na yun, no. So nitong makaraang 2 days ago lang, no, nung nakita kami nila Mr. Accountant at ni Inags sa Quezon City. So tinanong to sa akin ni Mr. Accountant kung kamusta na raw ba yung tanim, yung binigay niya sa aking pumelo na galing dun sa San Jose Occidental, Mindoro.
So ang sabi ko, nabuhay ko. Pero sana naipakita ko sa kanya. Pero ito no, shout out kay Mr. Accountant. Ito Mr. Accountant no, siguro sana mapanood mo tong video na to para makita mo kung ano na yung pumelo no, kung gaano na kalaki o kung paano ko ba siya nabuhay. Ito na siya. Yan, ito oh. Kita nyo yan? Grabe, kahit paano no. Yan, sana matuwa si Mr. Accountant. At sana mapabunga natin to within 2 years, 3 years para matikman ulit natin kung same pa rin ba siya ng tamis at juiciness nung tanim natin na pumelo sa San Jose Occidental, Mindoro. Wow, dito na tayo mga viewers natin sa kung saan kami nagtanim ng inags ng talbos ng kamote. Tignan natin, no? Wow! Nakakatuwa naman yung tanim namin ni inags na talbos ng kamote, no? Yung magandang klase na kamote, no? Kulay dilaw at matamis na kamote. Eto na siya, oh. Biro nyo nga naman, inags. Eto na yung mga tanim natin, buhay na buhay. Tignan mo yan, oh. Wow, may talbos na. Isang linggo pa lang yung nakakalipas, ano? Meron ng talbos yung mga tinanim namin ni inags ito. At exactly 1 week, no? Kasi linggo no nagtanim kami noon. Ngayon linggo din ngayon, eto na yung mga tanim namin ni inags. Wow. Eto pa, oh. Wow, yan. Yan. Kita nyo nga naman, ano? Yan. May talbos na. Ayan, oh, mga viewers, oh. Oh, 'di ba? Nanalbos na agad siya sa loob lang ng 1 linggo. So iba talaga ang klima dito sa Calapan City, Oriental Mindoro. Halos araw-araw umuulan dito eh. Tama ba, Henry? Ayan si Henry, ano po. So araw-araw talaga mga viewers ay halos umuulan dito kahit buwan ng February, no? Pero doon sa Occidental Mindoro at doon sa Quezon City kung saan tayo nanggaling, mainit ang panahon at ang araw. Pero dito talagang ulanin, kaya talagang buhay na buhay ang mga halaman natin dito. Yan. Ayan mga viewers, no, hanggang doon yung tanim ng kamote na yan, ano? At inaasahan natin, no, pagbilang natin ng 3 buwan mula ngayon, February namin itinanim, last week, no, halos first week yung nakaraang linggo. So sa February, 1 buwan na, March, pangalawa, April, pangatlong buwan, May, pwede na tayong mag-harvest ng mga kamote natin dito. Wow, ang sarap nun. Papakita natin to sa ating mga viewers and syempre kay inags na kasama natin nagtanim ng kamote dito. So pero siya, sorry, hindi natin mapapatikim sorry. Mapapatikim sa kanya, no, pero tayo mismo matitikman natin. Yan. Kung maaalala ninyo mga nakaraang linggo, mga viewers natin, so si Edwin ang kasama namin dito ni inags. Pero si Henry last week wala siya rito. Pero this time naman si Edwin naman ang wala. At si Henry naman ang present. Sayang hindi na meet ni inags, no, si Henry nung nandito pa si inags last week lang. Pero di bali next time sana ma-meet niya rin lahat ng mga kasama natin dito sa bukid. Wow. Sayang hindi ko na iparinig sa inyo, no, mga viewers, yung huni ng mga ibon. So ang daming mga ibon din dito, naguhunihan sila. So ang ganda. Wow, ang sarap. Sorry, ang sarap sa tenga na mapakinggan yung mga ibon. O sana may ma-tsempuhan ulit tayo mamaya. So kanina lang, no, kadadaan lang ng mga ibon. So ngayon, puntahan naman natin dito, no, yung itinanim ni inags na buko pandan coconut, no, pinangalanan niyang inags. So tignan natin ngayon kung ano na ang status ng buko pandan coconut inags na pangalan. So sana nabuhay siya. Tignan natin kung ano ng status. Yan, sana nabuhay siya para naman matuwa si inags, no, sa pinaghirapan niya. Biro nyo ba naman pinagtanim natin kahit iika-ika na siya. Ang hirap dumaan dito sa sa daanan na to. Tingnan, bulubundukin. Hindi naman bulubundukin, no, yung mga tambak ng mga lupa. So hindi even, no. Sabi niya nga, kung napansin nyo, nakaupo pa siya doon, no. Nakaupo siya sa balde. Balde yung kanyang inupuan, ano. Sabi niya nga, no, hirap siyang maglakad.
Kasi hindi nga even yung ating lupa rito. Sa bandang area lang naman ito. Pero kahit naman doon, hindi siya even talaga. So ito na, nandito na tayo sa lugar na kung saan nagtanim tayo ng si Inags ng buko pandan coconut, no? Ang pinangalan niya ay Inags. So saan kaya yung tanim ni Inags? Wow! Eto na. Yan ha. Tignan nyo nga naman yan, no? Mga viewers natin, ano? Eto, oh. Inags, oh. Ito na yung tanim mo. Ito na yung tanim mo. Mukhang buhay na buhay. Talaga naman pag dito ka sa Calapan City Oriental, Mindoro, talaga namang buhay na buhay ang mga halaman dito. Gaya ng tanim ni Inags na buko pandan coconut, no? Pinakamasarap at pinakamahal na coconut. Ito po yun. Inags, ayos, approve. Green thumb ka rin pala, gaya ni Mick Organic. Hindi lang yan, mga viewers natin, mga ka-Onyx. So hindi lang coconut at kamote ang itinanim ni Inags dito sa Mick Organic Farm. So yung isang itinanim niya ay hindi niya na naipakita dun sa kanyang vlogs. Pero sa vlog ko ay may ipapakita natin sa inyo. Kung maalala ninyo, kung napanood ninyo, ano? So nagtanim din siya ng paborito naming katuray. Tama po kayo. Kung naalala ninyo yung vlog natin sa San Jose, Occidental Mindoro, nanguha kami ng trunks ng katuray na pangtanim dito sa Mick Organic Farm. Yan po, tignan natin yung itinanim ni Inags na katuray kung yun din ba ay nabuhay. So tignan natin mga viewers. So kasama natin syempre si Henry. Samahan mo ako, Henry. So ito na yung mga tambuan, no? Mga viewers natin, mga ka-Onyx. So lahat ng tambuan na nakikita nyo dyan, lahat yan ay aalisin natin kasi sobrang tataas niya na. Pati doon napakatataas. So ito na grass cutter na rin yan dahil nangihinayang kasi tayo na puro tambuan lang. Kasi samantalang pwede naman natin gawing palayan ito. So gagawin na rin natin itong palayan. So bukod dito, no? Bukod dito sa palayan natin na to, yan, palayan yan hanggang doon, nung nakita ninyo kanina, gagawin na rin natin palayan tong lugar na to kasi medyo kapantay lang nito itong palayan na yan. Yan, para naman syempre hindi masayang yung lupa, no, na nakatiwangwang lang na walang nakatanim. So lilinangin natin siya, lilinangin natin, no, yung lupa na to lahat. Marami tayong plano rito pero hindi pala natin kayang biglain. Syempre kailangan ng ganito, kailangan ng oras. So maraming kailangan, no? Maraming kailangan konsiderasyon. Unti-unti lang. So ito sana matapos na. So pagdating ng tag-ulan naman dito sa Calapan anytime, araw-araw umuulan naman dito kahit summer. So pagdating ng mga Mayo, June hanggang July, sana mataniman na natin ito ng palay. So mahirap lang i-develop ito, no? Kasi kailangan pa natin patayin talaga yung tambuan, taparotavator natin, hand tractor, lalagyan natin ng kanal hanggang doon sa dulo. So marami, medyo mahirap. Pero sa awa ng Diyos, no, magagawa rin natin to. Okay, balik na tayo, no, mga viewers natin dito sa naitanim ni Inags na puno ng katuray. Ito yun, no. Ito yun, no. Yan. Ito yun. Kung naalala ninyo, no, na ipinakita namin sa inyo. Oh, teka. Meron na rin siyang talbos. Tignan nyo nga naman, no, mga viewers natin, no. Ito, may talbos na rin. Ayan, no. Napakaliit niya lang. Grabe. Ano, Inags? Green thumb ka rin talaga pala, no? So, eto, nabuhay yung tinanim mo rito. So, I'm sure matutuwa ka pag nakita mo tong video na to. Buhay na siya. So, sana sa mga susunod na mga buwan, no, makita mo na talagang marami ng dahon. Marami ng dahon itong puno ng katuray na itinanim mo dito sa Calapan City, sa Mick Organic Farm. Ayan, sa mga viewers ni Inags. So, talagang may lahi rin palang green thumb, no? Magtatanim itong si Inags. Kasi ang kanyang kapatid, kahit yung kanyang tatay, ay mga agriculturist at mahilig din magtanim. At syempre, si Inags, no, nung maliliit pa kami, na isasama din niya ng aming tatay, no, sa pagtatanim sa aming bakuran ng sarit-saling gulay at mga prutas. Kaya, eto, pinakita natin sa inyo yung tanim ni Inags. Last week lang. Ito lang yun, ano, mga viewers. Pero ngayon,
Ayan, meron na siyang talbos din. 1 linggo pa lang. Talagang buhay na buhay. Ayan oh, kita niyo yan? Wow, panalo. Yan. Yan, kita niyo ba? Ang dami siyang kambing dito. So, dahil green na green siya, ang gandang sugaan ng mga kambing. Ang lulusog ng mga kambing dito, no? Pero hindi to akin, no, mga viewers natin. So, sa mga kapitbahay natin siya. Pinapayagan muna natin siya ngayon. Pero pagka may tanim na, syempre, sasabihan na rin natin sila para hindi masira yung mga pananim natin. Okay? So, nakaka-relax, nakakatuwa pagka nandito sa farm. Talaga namang may enjoy mo. So, ito na yung ilog. Nung pinakita namin sa inyo na nakaraan, medyo mababaw ang tubig niya. Pero dahil nga nag-uulan, medyo mataas na ulit yung tubig ngayon. Ayan. Pwede bang maligo rito? Hindi naman. Ah, pwede. Ayos. Naliligo ka rin ba dito? Ayun. Pwede palang paliguan to, no? Mamingwit. Wala pa. Pero namimingwit din kayo rito. Yung mga bata kanina. No? May nahuli sila. Anong nahuli nila kanina? Yung maliliit na isda. Ah, yun. Kita niyo, may nahuhuli pala rito, mga maliliit na isda. Ang tagal ko na rito pero hindi pa ako rito nakakapamingwit dito, no? Even si Mr. Accountant, gusto niya sanang mangawil, manlambat dito pero minsan hindi namin nagawa yun. Pero sila, meron palang nahuhuli talaga dito. Pero next time siguro pag may pagkakataon, gawin natin yun. Kasama natin sila Henry. Ayan, tignan nyo nga naman yan, ano? Yan yung mga manok pa na alaga natin dito. Medyo malalaki na yung iba. Yan, no? Wow! Mga ilang buwan lang, no? May tinola na tayo rito. Meron na tayong, you know, papaya. At meron din tayong, syempre, malunggay dito. May tanglad rin tayo. Naroon, no? Kompleto. Kompleto ang tinola natin. Pero bago yan, no, mga viewers, no? Yung ginawa ni Inags yung nakaraan, nag-harvest siya ng sitaw. Tayo rin, syempre. Ayan, mag-harvest din tayo. So, sayang to. Nung 1 linggo lang siya nag-harvest, no? Pero ngayon, meron na naman tayong ma-harvest. Ito, yan. Yan. Ayos. Okay. So, asan pa? Ito pa, oh. Wow. Mo naman yan, ano? Ito pa, oh. Wow. Dami nating ma-harvest dito. Fresh, sariwa. At syempre, walang chemical to, organic. Tignan natin dito. Eto pa. Yan, oh. Eto, oh. Yan. So, tinuturo sa atin, no, ni Kaimon, no? Eto, yung ating kapitbahay, no? Wow. Grabe, oh. Yan, oh. So, eto pa. Wow. Sarap naman mag-harvest talaga, no? Gaya ng ginawa ni Inags last week. Ganito lang rin yung ginawa niya. Nakailang piraso agad tayo. Ilang puno pa lang, oh. So, dito pa, oh. Kuha tayo rito. Yan, ito pa, oh. Grabe naman, oh. Ay, magulang na to. Huwag na natin kunin yan, mga viewers, no? Mga ka-onyx, dahil sayang. Yan, pambuto pa yon. Ito. So, ang dami na agad nating nakuha, no? Last week, marami rin tayo nakuha. Biro nyo nga naman yan. So, doon naman tayo, no? Sa mga sili. Yan, dito naman tayo, no? Mga ka-onyx, mga viewers natin. Ang daming hinog ng mga sili. Nakakatuwa. Nakakatuwa, no, nakaraan. Medyo, nung last week lang, no? Hindi ganito kadami yung mga sili na na-harvest natin dito, no? Ni Inags. Pero ngayon, grabe. Sobrang dami niya. Magsasawa tayo mag-harvest. Ayan, oh. Pasok na tayo sa loob, syempre. Eto, ang dami, oh. Kita nyo naman yan. Wow, eto pa, oh. Grabe. Eto, oh. Yan, oh. Woo. Magsasawa tayo dito mag-harvest. Wow. Yan pa, oh. Wow. Okay, harvest na tayo. Baka abutin tayo ng gabi. Hinihintay tayo ng ating baby, ano. So, wala ngayon si mahal na Reyna, no. Si Mami, kaya si Papi, no? Si Boss Chip. Si Boss Chip ang yaya ngayon. Ang katabi ni baby matulog ngayong gabi. Ayos. Okay.
So sobrang dami nitong sili na to, no, mga viewers natin. At yung iba, minsan pag sobrang dami, binibenta natin sa palengke. Alam, mura lang rin ang bili. Kaya kadalasan pinamimigay ko rin sa mga kakilala natin. Masaya pa sila. Kasi syempre libre, organic pa. Saan ka pa? Ayan, oh, sarap mamitas nito. Grabe. Mamaya kakain na naman tayo ng sili, no? Pinakagamot natin. Alam nyo ba ang sili, no, mga viewers, mga ka-Onyx? Napakaraming benefits sa katawan ng tao. Antioxidant ito, anti-cancer, at syempre, para maiwasan din yung mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso, no? Pagka kumain ka nito, lahat yun maiiwasan. Even high blood pressure, diabetes, halos lahat na yata, no? Kaya bira na ako matrangkaso, bira na ako magkasakit, bira na ako ubuhin, sipunin dahil lagi akong kumakain nito everyday. Eto, mag-harvest pa tayo rito. Alam nyo ba, dahil sa sobrang dami nung i-harvest natin, no, hindi na natin kaya, kaya tinulungan na tayo ni Henry mag-harvest. Ayan, oh. Ang lalaki ng mga sili na yan, oh. Grabe naman talaga, oh. Wow, ang sarap mag-harvest. Ayan po. Ayan, eto pa, oh. Kita nyo nga naman yan, ano? Oh, sarap mag-harvest. Wow, eto pa, oh. Ito, grabe, ang dami nito, oh. Mga viewers, oh. Yan, oh. Eto, oh. Wow. Harvestin natin to lahat. Oh, gandang klaseng mga ano nito, oh. Wow. Ang dami nito. Matutuwa yung mga pagbibigyan natin ito, mga viewers, oh. Eto pa, ang dami pa. Samahan nyo kami mag-harvest. Libreng harvest lang. Punta kayo rito sa Mick Organic Farm, Calapan City, Oriental, Mindoro. Ito yung mga okra na tanim natin. Hinintay na lang natin ng mga ilang linggo na lang rin. Mamumunga na rin to. Kaya I'm sure, no, mapupurga na naman tayo. Hindi naman mapupurga. Wala na kasi tayo ngayong ginugulay na okra kasi wala nang tanim na okra dito. Punta tayo dito sa pinanggalingan natin last week, no, nung kasama natin si Inags, kung maalala ninyo. So yung manok na merong 8 sisiw nandito. Pero yung manok na yung bago siya umalis, may naiwan siyang 5 sisiw nandito. Yung 5 sisiw. Ayan. Pero ngayon, 2 na lang yung sisiw na. 2 na lang yung itlog na yan. Sorry, ano. Sabi nga natin, ano, pagka umalis na yung manok, doon sa kanyang mga nililimang itlog, hindi niya nababalikan yung mga iniwan niyang itlog. Kasi nga, meron na siyang inaalagaan ng mga sisiw. So, meron siyang natira, 5. So, binigay na natin kila Edwin, Henry yung 3. So, yung 2, yun naman yung i-harvest natin ngayon. Matikman naman natin, no, syempre, yung itlog na native at organic chicken. Ayan, organic egg. So, kunin na natin. At excited na ako matikman dito. Laga lang, pwede na siguro. Ano ba magandang luto rito, Henry? Laga, ano? Pwede yung laga. Laga lang, sabi ni Henry. Yan, oh, laga lang. Harvest na natin. Ito, oh. Wow. Ito, wala na yung manok. Iniwan niya na to. Pag hindi natin kinuha, mabubugok lang ito, ano. Yan, ayos. Talaga nga namang totoo na napakasarap mag-harvest, no, ng mga inalagaan nyo, tinanim nyo sa farm. Kaya ito, masayang masaya ako. Gaya nung last week, si Inags, nung nag-harvest siya, masayang masaya rin siya. Kaya lang nga, iba yung saya na kapag ikaw ang nagtanim, ikaw ang nag-alaga, ikaw rin yung mag-harvest. Hindi gaya nung sabi ni Inags, itinanim ko, hinarvest niya. Itinanim ng kapitbahay niya, hinarvest niya. So yan, mga viewers natin, mga ka-Onyx, hanggang dito na lang. Ito po si Mick. Ito po si Boss Chief Mick Organic na nagsasabi na hanggang sa muli. Maraming salamat. Please don't forget to subscribe and share this video. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat at mabuhay kayo. Ayos!